Alleluia, 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 Alleluia. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin, mga bulag na gagaling. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang inyong katabi ng magandang hapon? Marahil isang bagay po ang madalas nating kinakatakutan sa buhay po natin. At ano po yung isang bagay na madalas nating kinakatakutan? Ang tumanda. Ayaw na ayaw nating pinag-uusapan ng pagtanda. Kaya nga minsan kapag araw ng iyong kaarawan, tinatanong ka, ilang taon ka na? Anong madalas ng ibang sagot? Huwag nating pag-usapan yan. Kasi masamang pag-usapan yan eh. Secret na lang. Dahil ayaw nating tumanda, gusto natin manatili tayong bata. Kaya nga kahit hindi mapigilan ng pagtanda, nagpapakabata tayo. Minsan, nagpipilit magpakabata. Pero mga kapatid, bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay para sa araw na ito? Dahil gustong ipaalala sa atin ni Jesus na ang puso natin ay dapat manatiling kagaya ng puso ng isang bata. Hindi nangangahulugan ng isang bata ay mananatiling bata. Darating ang panahon na yung batang ito ay tatanda din. Pero bakit kaya sinasabi ng Panginoon na ang puso natin ay dapat manatili kagaya ng puso ng isang bata? Ano po ba ang pwede nating matutunan sa isang bata? Meron po ba? Meron. Una sa lahat, ang isang bata ay mahirap tumayong mag-isa. Kaya nga po ang isang bata,
dapat ginagabayan. Dapat ang bata tinutulungan. Dapat ang bata hinuhubog ng maayos. At para sa ating buhay pananampalataya bilang mga Kristiyano at Katoliko, ang puso natin dapat maging kagaya ng bata na bukas sa paghuhubog ng Diyos. Bukas sa kagustuhan ng Diyos. Bukas dahil ang puso natin dumidepende sa Diyos. Ang bata, tunay na mahihirapan ng buhay kung walang tumutulong na nakatatanda. At bilang isang Kristiyano at Katoliko, ang buhay natin ay magiging mahirap at hindi magiging madali kung walang tulong at gabay ng Diyos. Di ba ho, aminin po natin o hindi, may mga tao, lahat naman ng bagay meron siya. Pero sa dulo ng kanyang buhay, tanungin mo, masaya ka ba? Baka sabihin sa atin, may kulang. Dahil baka ang puso ay hindi dumidepende sa Diyos. Ang puso hindi nangangailangan kay Jesus. Mga kapatid, ang puso natin ay dapat maging puso ng bata dahil kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Kailangan natin ng gabay ng Diyos sa ating buhay pananampalataya. Kailangan natin ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam niyo po, minsan, may nakausap po akong isang tao. Sabi niya sa akin, alam mo, Father, lahat naman po ng bagay meron ako. Maganda ho ang kalusugan ng pamilya ko. Lahat naman po ng gusto ko nabibili ko. Kung tutuusin nga po, Father, sabi niya, ang dami-dami ko pong ari-arian. 3 ho ang bahay ko. Sabi ko sa kanya, di ang saya-saya po ng buhay ninyo kasi meron na po kayo ng lahat eh. At nagulat po ako sa kanyang tugon sa akin. Ang tugon niya sa akin, hindi din po. Sabi ko, bakit? Kasi yung mga anak ko po, Father, hindi na po nagsisimba. Yung mga anak ko po, parang kinalimutan na ang Diyos. Kasi para sa akin, Father, ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kayamanan, ay ang pagkakaroon ng presensya ng Diyos sa aking buhay at sa buhay ng aking mga minamahal. At siguro mga kapatid, tingnan natin ang ating mga puso. Kung ang puso ba natin ay puso ng isang batang dumidepende sa nakatatanda. At para sa atin, kung ang puso ba natin dumidepende sa mahal na pong Jesus Nazareno, dumidepende sa Diyos. Tanungin natin ang ating mga sarili. Kailangan ba natin si Jesus? Kailangan ba natin ng Diyos sa ating buhay? Dahil tunay po akong naniniwala, ang kumukumpleto sa buhay, hindi ang kayamanan, kundi ang kumukumpleto sa isang buhay ay ang pagkakaroon ng presensya ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating mga buhay. Amen.